Netong nakaraan, 4 days ago, may nag-comment nga sa atin. Shoutout sa'yo, Rodeline. Sabi niya dito, may tutorial ba daw tayo ng photocopy ID, no need, back-to-back, sa Epson printer na 5290 and kung pwede daw parang ituro ko daw kung paano yung pagre-reduce and pag-enlarge sa Epson 5290 nga. So unang-una mga tropa ko, ang Epson 5290 ay wala siyang back-to-back printing. Kumbaga, imamanual mo pa siya talaga. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, walang printer na kayang i-accommodate lahat ng mga naiisip nyo. Kung meron mang printer na kayang i-accommodate or yung mga specs na hinahanap nyo ay nandyan sa iisang printer, kung meron man nga, mas mahal mo siyang mabibili. Kagaya neto ni Epson 5290, ang pinaka-original price niya talaga or yung suggested retail price niya, 13,495. Kung may nabibili ka na 18,000 or 20,000 na brand ng Epson 5290, malamang sa malamang inuuto ka lang yan. Tandaan nyo ang suggested retail price niya. So paano nyo ba malalaman kung merong back-to-back printing or merong duplex printing na tinatawag? Yung duplex printing, ayan yung pwede kang mag-print back and forth nang hindi mo na minamanual na binabaligtad yung papel. Kagaya nga ng sinabi ko, kung merong specs na gusto nyo na nasa isang printer, it will cost you a penny, mas mahal nyo siyang mabibili. Wala kang masi-search dito sa specification ni Epson 5290 sa mismo nilang website na duplex printing. Dito nyo usually yan makikita sa speed printing na dapat may nakalagay na duplex printing. Yung duplex printing kasi iba rin yung speed nila at dito wala kayong makikita sa Epson 5290. So ano bang printer yung merong duplex printing or yung back-to-back printing? Walang iba kundi etong Epson 14150. Duplex printer na rin siya and napakalawak na nung kanyang flatbed scanner and meron na rin siyang ADF. Napakaganda nito pero yun nga napakamahal niya. At kung i-convert mo to into pigment ink talagang mapapasugal ka talaga. Dito nyo nga yan makikita sa printing speed may nakalagay yan duplex. At syempre kung magduduplex printing ka, expect mo na medyo babagal yung inyong pagprint dahil merong time din na babaligtad yung inyong papel na mismong machine na yung maggagawa nun para sa inyo. So kung duplex, 7 IPM yung kaya niyang i-produce at 5 IPM kapag colored naman. So, unang-una, lagi kong sinasabi sa inyo, walang printer na kayang i-accommodate yung inyong mga trip or mga specs na hinahanap nyo. Kung meron man mga printer na ganon ay napakamahal na or mas mataas yung presyo kumpara sa mga normal na printer. So, yung introductory price neto na nakikita ko or yung suggested retail price netong Epson 14150, 27,495. Pero ngayon, so far nakikita ko sa online, medyo tumataas na yung presyo niya. 29,000 na siya. Pero nung medyo una-una nga or yung bago pa lang tong model na to, 27,000 lang siya. Ayan o, medyo mahal na. Pero kung may budget naman kayo at kung gusto nyo talaga ng mga duplex printing, ayan talaga. Pero may mga ilang brand na nakikita ko na meron din duplex printing, parang yung mga brother. And alam ko sasabihin nyo, yung Epson 14150 napakamahal dahil 27,000 siya. May mga models din naman na mura na merong duplex printing pero syempre mas mahal siya sa Epson 5290. Ito yung Epson 6290, meron siyang duplex printing din pero syempre mas mahal siya ng 5,000 at medyo parang same style din siya netong Epson 5290, di ba? So nakita nyo, parang nadagdagan lang yung pinakauna niyang number 6290, 5290 kasi nadagdagan siya ng specification. And sa pagduduplex printing, may specific din yan na length or yung lapad ng mga papel na pwedeng magduplex. Kagaya nga neto, no, duplex printing sa specification ng 6290. Hindi ako user neto, bumabase lang tayo dito sa kanilang website. Nakalagay dito A4 yung page na pwede. Hindi ko sure kung pwede yung short, pero malamang sa malamang hindi siya pwede
pwedeng mag-duplex ng mga long. Kasi sa Brother Printer nakagamit na ako ng ganito, A4 and short lang yung pwedeng mag-duplex. So ayun lang. Pero mga tropa, may mga kanya-kanyang specification din lahat ng mga printer na pwedeng mag-duplex. Usually hanggang A4 or yung mga short lang yung nakakapag-duplex. Kapag long, hindi ka na makakapag-duplex. Kagaya nga ng sinabi ko, depende sa specs. Parang sa mga Epson 5290, hindi ka pwedeng mag-borderless ng print kung short and legal or yung long nga. A4 lang yung kaya niyang i-borderless or mga 4R, 5R, 3R, mga ganung size. Pero yung mga mahahaba na, hindi na niya naboborderless. Ganun din sa mga printer natin na pwedeng mag-duplex printing. May mga iba hanggang A4 lang yung kaya nilang i-duplex. So kagaya nga dito sa Brother Printer na DCP T720, meron siyang duplex printing, around 12,950 yung price niya. Pero kagaya nga ng sinabi ko, meron silang specification lang na specific na kaya nilang ipag-duplex, which is etong A4 letter or yung A5 or yung A4, A5 or yung letter, 'di ba? So hindi ko lang sure dito sa Epson 14150 kung makakapag-duplex kayo dito ng legal size kasi hindi siya naka-indicate dito sa kanilang website. Pero siguro kung na-miss out ko na lang, i-check nyo na lang dito sa kanilang website, i-double check nyo kung nakakapag-duplex etong printer na to ng long. Or kung user naman kayo ng ganitong printer, i-comment nyo na lang sa comment section natin kung hanggang A4 lang din ba or letter yung kaya niyang i-duplex printing. And i-next natin kung pwede ba yung reduce and enlarge photocopy sa 5290, which is pwede at gagawa natin yan ng actual next video natin. Eto. At nandito na nga tayo sa tutorial natin sa mismong printer natin na Epson 5290. Ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-enlarge or pag-upscale ng inyong pinopotocopy or kahit anong mga ilalagay nyo dito. Mga tropa, may mga technique din sa paglalagay ng pag-enlarge ng mga ID dito sa printer natin kasi minsan sumasablay dun sa ating pinaka-papel. Kaya mga tropa, kapag maglalagay kayo, pag mag-enlarge kayo, dito lang siya banda sa may pinaka nakapaling sa atin ng konti. Kaya kung maglalagay kayo sa mga glass bed scanner dito lang sa may pinaka malapit sa inyo, wag niyo siyang ilalagay banda sa gitna kung mag-upscale kayo, and wag masyadong sobra-sobra yung pag-upscale ninyo ng percentage. Unang-una dito sa photocopy, click nyo lang yung OK, tapos pipindutin nyo yung OK ulit para sa print settings, and pipindutin nyo yung down button. Meron kayong makikita dito na sa pinakababa, click nyo pa, and meron kayong makikitang actual size. May nakalagay dyan na auto fit, may nakalagay dito na custom. Dito nyo yan makikita pag pinindot nyo pa yung down. Ayan, di ba nandito yan sa pinakataas. Punta nyo sa down ulit. Eto, custom size. Percentage nilagay ko 120, pero pwede kayong mag-select dyan kapag pinindot nyo tong forward button. Pipili kayo dito 25% up to 400%, pero yung nasusubukan ko pa lang dito ay yung 200% and yung 120%. Pero kung nilakihan nyo pa ng todo, hindi ko pa natatry personally na hindi ko pa nasusubukan yung pinaka-todo niya na 400 kasi hindi na kumakasya dun sa pinaka-media. So ang ginagawa ko lang dito, hanggang 120 lang yung size na pinapa-expand ko, and kiniklik ko lang tong okay. Para mapalitan to, pipindutin nyo lang yung number dito sa inyong mga keypad. And kung gusto nyong tanggalin or burahin, pipindutin nyo lang yung C dito sa inyong keypad sa printer. Kung papalitan nyo nga, pindutin nyo lang 1, 2, 0 and i-click nyo lang yung OK. Ayan, 120 na yung size nya. I-click nyo lang ulit yung OK. Tapos, magpiprint na siya. Ayan na yung pinaka-specs natin kung nakikita ninyo. 120% letter, plain paper. So, print na natin. Quality standard lang. Copy. Ayan, lalabas na siya. And mga tropa, tignan nyo yung magiging output niya. Tinry ko yung 200%, sobrang laki niya. So, eto na yung upscale natin ng 120%. Kagaya nga ng sinabi ko, kung maglalagay kayo ng inyong mga ID sa pagpiprint or sa pagpo-photocopy,
dito lang sa pinaka malapit sa inyo, di ba ito yung glass bed scanner, dito nyo siya ilalagay. Huwag sa bandang gitna kasi medyo hindi sumasakto. Kagaya niya, no? Di ba? 120 yung size niya. Ganyan, di ba? And kung i-reduce natin etong ID na to, same lang din, pero mas mababa syempre sa 100%. I-photocopy natin, bawasan natin naman ng 50% etong pinaka-ating design. So, ilalagay ko lang ulit to dito sa printer natin para syempre makatipid tayo ng bond paper. So, nandito na tayo ulit sa pinaka-copy settings niya. Click ko lang tong OK. Tapos pindutin ko yung down. Sa pinakababa, same settings lang din. Dito sa custom size, pipindutin ko yung forward button and pipindutin ko yung letter C para ma-erase. Ang gagawin natin 50% and kiklik ko yung OK. Naka-size na siya ng 50%. Click ko lang ulit ng OK. Lalabas dito sa screen and print ko na or i-photocopy ko na. So tignan natin dito yung magiging output niya and syempre expect natin na mas maliit siya. And ayan, nakita nyo, sa gitna ko siya ng glass bed scanner nilagay pero naa-adjust siya, 'di ba? Nandun pa siya sa pinakagilid. Ito yung 50%. So ngayon, ang gagawin naman natin ay yung pinaka-normal size lang niya. And syempre, ang gagawin natin, punta ulit tayo doon sa settings. Pindutin natin yung down. Sa custom size, pindutin natin forward. Click lang natin yung C. Tapos click natin yung OK. And 100% na siya. Dito sa 100%, kahit saan nyo ilagay dito sa scanner, dun nyo siya i-expect na magpiprint. Nilagay ko siya sa pinakagitna sa bandang baba at makikita natin dun siya magpiprint sa ating papel. Dun sa pag-i-enlarge and pag-upscale, medyo mangangapa kayo or meron kayong tatandaan na specific na pwesto. Kasi nag-move forward siya. Ayan o. So, eto yung original size. Kunin lang natin. 'Di ba? Ito yung original, ito yung 50%, and ito yung 120%. So, sana natutunan nyo yung pag-upscale and pagre-reduce. Medyo sa una, mangangapa kayo sa pinakapwestuhan niya. Pero sooner or later naman, konting practice lang, magigets nyo na yung parang pinaka-specific na paglalagyan nung inyong pinaka-output. Kagaya nito, no? Sobrang gilid na gilid siya. So, mag-practice lang kayo kung paano nyo makukuha yung tamang pwestuhan. Kagaya netong sa pag-upscale, medyo nagagamay-gamay ko na siya. Kasi may customer din ako dati or netong mga nakaraang linggo na nagpa-upscale siya nung kanyang pinaka-ID. So kaya nalaman ko din dito sa printer natin. To tell you honestly, first time kong nagkaroon ng customer na nagpa-upscale. And sa pag-upscale, hindi na ako nagsisingil ng additional piece. Wala na akong iba pang dinadagdag na singil na bayad doon. So ayun lang. Anyway, kung gusto nyo suportahan yung channel natin, pwede kayong mag-send ng Gcash dyan and pwede kayong mag-avail ng mga templates sa akin and Canva Pro. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.